magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po nandito na naman po tayo sa ating programa at muli makakasama po ninyo ang inyong lingkod sa mga napaka-importante pong talakayan, no? Patungkol po sa mga kaganapan o sa mga nagiging pahayag po ng mga personalidad tungkol po sa katiwalian na nagaganap po sa ating gobyerno, no? O sa ating bansa. So ngayon, mga kababayan, bagong lahat ay binabati muna po natin ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. At syempre natin mga kababayan sa abroad, dalangin po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po may mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa ang Reaction Mo Birada ko. At syempre maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, pag-usapan po natin mga minamahal ko mga kababayan sa araw pong ito. Ito pong paghingi po ng Travel Authority nito pong ni Congressman Libeste. No? Kung di ako nagkakamali ay humingi po si 1st District Batangas Representative Leandro Libeste ng limang buwang Travel Authority sa halos 20 bansa na gusto niyang puntahan. So, kaya lamang po, meron po siyang mga sinabi o meron pong naging pahayag, ito pong si Congressman Libeste, na naging palaisipan po sa kaisipan po ng ating mga kababayan, ano? So, sabi po niya, kaya lamang daw siya aalis o kaya niya lamang daw ito ginawa dahil po daw sa kahilingan ng mga opisyal ng mga kinatawan daw ng administrasyong Marcos. So, kung di po ako nagkakamali, base po sa kanyang pagkakasalaysay, inutusan daw siya para daw di umano itigil na yung kanyang paglalabas ng mga pangalan ng mga kinatawan, kasi ginamit niyang words yung kinatawan daw ng administrasyong Marcos, no? So inutusan siya sa pamamagitan ng kanyang ama na si Senador Loren Legarda, pinaalam yung kagustuhan ng mga sinasabing mga kinatawan. Ang problema po dito mga kababayan, sa dami po ng kanyang sinabi, ni isang pangalan po mga kababayan ay wala siyang nabanggit, kahit isa na lang, kasi sinasabi niya mga, so maaaring lagpas ito sa 2, 3 o 4, no? Pero ni isa man lamang doon ay wala po siyang binanggit para maging kapanipaniwala ang kanyang sinasabi. So dahil po sa kanyang naging pahayag na walang sapat na ebidensya, ito po'y naging palaisipan sa ating mga kababayan. Kung ito ba isang political strategy, dahil nga siya ay pinagbabayad ng, kung di ako nagkakamali, 24 billion dahil sa kanyang mga hindi o sa kanyang mga paglabag sa na kung saan ay pinatawan siya ng parusa ng Department of Energy, hindi po ako nagkakamali. So, kung tama po ako mga kababayan, nito lamang pong Enero bago po pumasok ang bagong buwan, kinumpirma po ni Batangas 1st District Representative Leandro Libeste na humiling siya ng Travel Authority papunta po sa pamunuan po ng Kamara para sa isang 5 buwang biyahe sa ilalim sa ibang bansa. Kundi po ako nagkakamali, Pebrero 8 hanggang Hulyo 26 taong kasalukuyan ang kanya pong hiniling, no? So, sa totoo lang, ito pong kanyang pagbiyahe, ito po'y sumasaklaw sa 20 bansang lugar na kung saan gusto niyang puntahan. At isa po sa kanyang sinabi, pupunta daw siya doon para makipagkita sa Filipino community, no? So tinalo pa niya si
tinalo pa niya si Vice President Sara Duterte. O, parang lumalabas dito, parang ang dating nito ni Libeste, para siyang vice presidente. No? Kung di ako nagkakamali, yung lugar po na kanyang pupuntahan ay unang-una yung United States at yung Hong Kong, Singapore, Indonesia, Cambodia, Timor-Leste, France, Germany, Belgium, Netherlands, Italy, Switzerland, Australia, Portugal, Spain, Australia, ano pa, yung United Kingdom, China at United Arab Emirates. So, sinabi po ni Libeste na lahat daw ng gastos, o ang gastosin niya ay mula po sa sarili niyang bulsa. O, sana all, di ba? Talagang ano ka na lang, makakapag sana all ka na lang. O, biro mo, isang biyahe, pero, di ba? Milyon-milyon ang gagastusin niya. O, so, alam nyo, marami po sa mga kababayan natin ang dismayado po dito po sa naging pahayag po ni Congressman Leandro Libeste. Kasi, biro mo, ilang buwan yun. Tapos sumisweldo siya. Di ba? Pera ng taong bayan ang ginagastos na hindi natin alam pero hindi ko naman hinuhusgahan siya. Pero nakikita ko sa murang edad niya, mukhang meron na siyang mga nakukuhang technique o mga pinagbabawal na technique ng mga veteranong mga mahuhusay magbulsa sa pera ng taong bayan. Hindi ko po sinasabi kung sino siya, tamaan ay wag magalit. Diba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ako ay nalulungkot. Kasi kung si Libeste po ang aking congressman sa isang distrito, magagalit po ako. Kasi para sa akin, hindi naman niya trabaho ang makipagkita sa Filipino community sa iba't ibang bansa. Dahil hindi naman po yan ang kanyang trabaho at hindi yan ang kanyang mandato. Diba? Imbes na yung pamasahe niya, yung gagamitin niyang pamasahe papunta doon sa iba't ibang mga bansa na yan para makapagkita sa mga Pilipino, gamitin niya doon sa sarili niyang distrito. Dahil ang pagkakaalam ko, dyan po sa distrito niya, marami pa rin pong mga mahihirap na mga tao na nandiyan dyan, mga Pilipino, nangangailangan ng tulong pinansyal, nangangailangan ng tulong mula sa katulad niya na nasa kamara. Di ba? Kung ako yung congressman niya, sasabihin ko, Congressman Libeste, baka naman pwede yung gagastasin mo sa mga bansa na yan, ibigay mo na lang dito sa amin. Makakatulong pa yan para sa mga kababayan mo na may mga sakit. Makakatulong pa yan sa mga kababayan mo na walang-wala sa buhay, walang lupa, walang bahay, o sira-sira yung tahanan. Di ba? Hindi niya trabaho yun ikaw bilang taga Batangas. Papayag ka yung congressman mo sa dami-dami ng problema kinakaharap ng distrito mo nakuha mo pang maglakwat siya ng ganung katagal. Para sa akin paglalakwat siya to pero mo maglalakwat siya na lang siya para magkaroon siya ng dahilan. Pero hindi ko alam kasi parang ang dating dito mga kababayan, ito ay brutalang paninira po sa Administrasyong Marcos. Hindi po ako nag-aano dito pero kaya ko po sinasabi ito dahil parang may nagdidikta kay Libeste lalong-lalo na ang kanya pong abogado ay si Topacio ba? Kung di ako nagkakamali, abogado ni R.D. Tevez, abogado ng iba pang mga kilalang personalidad kagaya na lamang nung bumugbog kay sino yung sikat na komedyante Wabong Navarro. Madalas nakikita ko to si Topacio na nagiging abogado ng mga personalidad na nasasangkot po sa katiwalian kagaya po nito ni Libeste dahil nga po siya ay merong nilabag o merong kasalanan katulad kaya nga siya pinatawan, di ba, ng multa
kung di ako nagkakamali, kung tama po ako, correct me if I'm wrong, yung 24 billion na hinihingi sa kanya ng Department of Energy dahil nga po sa kanyang mga o hindi pagbabayad ng buwis, di ba? So malamang para po sa akin, kung ako po ang iyong tatanungin, ito ay isang strategy para po siguro para makagante, di ba? O para ilihis ang katotohanan. Biro mo ba naman ang ginamit niyang words dito, mga kinatawan ng o mga opisyal ng gobyerno. Base pa sa akin pagkakaalam, kaya daw siya pinapaalis na para daw hindi mabanggit yung mga kinatawan o mga opisyal ng gobyerno na tauhan, mga sakop ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo, sa umpisa pa lang, meron na pong butas, meron ng mga malalalim na katanungan na pwede nating itanong dito kay Libeste. Isa na po dyan yung sinasabi niyang kapag pinatay siya, lalabas ang katotohanan. Sabi niya yun. Dahil sa hindi pa naman siya pinapatay, kaya hindi lumalabas ang katotohanan. Ano ba yan? Ba't ganun? Diba? So, ibig sabihin pala, hanggat hindi siya pinapatay, hindi lalabas ang katotohanan. Kung ako ang tatanungin ninyo naiisip niyo bang naiisip ko? Para lumabas ang katotohanan. Kasi sabi niya, hindi lalabas ang katotohanan hanggat buhay siya. Ganun ang dating Ganun talaga ang dating. Ganun ang maiisip natin. Kasi sabi niya, pag pinatay siya, ilalabas niya ang katotohanan o lalabas ang katotohanan. So parang gusto niyang sabihin, kailangan mo na siyang patayin bago lumabas ang katotohanan. So kayo ang papipiliin ko. Sige nga, kung kayo ang papipiliin ko, kayo ang tatanungin ko, ano ang mas maigi? Diba? Naiisip niyo ba? Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, kung yung kamatayan ni Libeste ang magiging susi ng lahat para matukoy natin kung sino yung mga sinasabi niyang mga opisyal ng gobyerno o ng mga kinatawan ng opisyal ng gobyerno, siguro hindi naman siguro kung yung mga natin marami naman nagbuwis ng buhay, di ba? Pero alam nyo, hindi naman kailangan na ganun na kailangan mo na siyang madedo para lang lumabas ang katotohanan. Kasi kung totoong may malasakit siya sa taong bayan, hindi kailangan ng ganun. Sa umpisa pa lang, at kung may katotohanan man ang kanyang sinasabi, dapat sa umpisa pa lang sinasabi niya na, nilalabas niya na. Para nang sa ganun, maiharap sa pag-iimbestiga ng Senado itong mga sinasabi niyang kinatawan ng Administrasyong Marcos. Diba? Kung si Romualdez nga lumabas ang pangalan si Saldico lumabas ang pangalan, si Vice President Sara Duterte lumabas yung pangalan niya. Mga lalaking tao to Si Escudero lumabas din yung pangalan na isa sa si Jingo Estrada lumabas din, si Villanueva. Malalaking tao to. Bagamat hindi to kinatawan, pero ito ay mga senador, 'di ba? Kaya magdududa ka Magdududa ka, hindi maiaalis sa isipan natin ang magduda kay Congressman Libeste, no? Na ito ay mga pakulo lamang niya, estilo niya para linlangin o para sirain ang Administrasyong Marcos. Biro mo, kung talagang hawak mo na ang ebidensya, ba't ka pa lilipad, ba't ka pa pupunta, at ba't ka pa magpapaalam, ba't ka hihingi ng travel authority para makapunta doon sa 20 bansang yan? Kung talagang may malasakit ka, lalong-lalo na sa mga OFW, hindi mo kailangan makipagkita sa kanila doon. Ang kailangan mo para mabigyan ng hustisya, yung ginagawa ng sinasabi mo ngang mga kinatawan ng gobyerno gumagawa ng anomalya, sangkot sa usapin ng DPWH scandal o project scandal, kailangan mo mag-stay, magsalita,
tumayo, manindigan para sa taong bayan. Pero ang dating, siguro, kaya hindi niya ito mailabas kung sino-sino tong mga ito. Dahil siguradong baka wala siyang hawak na ebidensya. Dahil ang kanyang mga puro muro-muro lang. Ganon yun Kasi ang taong mayroong matibay na ebidensya laban sa isang personalidad, hindi siya magdadalawang isip na ituro ito. Dahil saksi siya. Ganon ang lumalabas Parang gusto niyang sabihin na matibay ang ebidensya niya, na saksi siya, pero wala siyang ipapakita. So kaya nga ang nasa isip ko dito, parang ito ay strategy lamang o baka tinuro sa kanya ng kanyang abogado para lituhin o linlangin ng taong bayan. Yan pong naiisip ko dito, mga kababayan. Maging ang iba natin mga kababayan, hindi natin masisisi kung ganyan din ang kanilang maiisip katulad ng ating naiisip dito. No. Kasi sa totoo lang ito hindi naman siya kung ano man o pagbanat dito kay Congressman Libeste. Pero isa lang ang masasabi ko sa kanya. Nabanggit niya yung mga kinatawan di umano ng gobyerno na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kailangan kumilos dito ang NBI, ang DOJ, kumilos dito ang Ombudsman. Kailangan imbestigahan ito ng ICI kung gaano katotoo ito. Ang problema kasi dito, nagpaano si Libeste Ang lakas-lakas niyang magsalita, lakas-lakas niyang magpapogi sa camera. Wala naman na ilalagtad. Parang ang dating paawa effect Paawa effect ang dating. Parang sa murang edad ni Libeste, parang sinanay siya sa estilong, estilong mahirap na magsalita dito. Diba? So, dito, pag ito inimbestigahan ng NBI, kasi may sinasabi siya may sinasabi siya mga kinatawan. Dito pa lang, kahit hindi niya sabihin yung mga pangalan, dahil nga sa ang administrasyon ngayon ay administrasyon Marcos, dapat niyang sabihin ito dahil isang paninira ito sa administrasyon. Diba? Siguro kahit hindi niya masabi dahil pagka sinabi naman niya at kulang siya sa ebidensya, mananagot siya. Diba? Meron kaparusahan niyan, yung paninira. Siguro kaya hindi niya masabi, kasi baka takot siya na makapagbayad siya ng kasi kung maalala ninyo, ito pong si Atty. Claire Castro, tagapagsalita po ng ating Pangulo, pinagbabayad niya ng 110 million ba yun? Kung di ako nagkakamali. At para maging mabango siya, sinabi pa niya na kung ibibigay ni Castro yung ganong halaga, ay ipamimigay niya ito sa mga mahihirap. Ibiro mo, ang estilo yung estilo talagang yung dating makikita nyo. Sikretong pasimpleng pabiktim at pasimpleng papogi. Diba? Siguro takot siyang mabuel dito. Pero dito, pag hindi siya umayos, baka hindi lang 110 million ang mabayaran niyang damages doon sa mababanggit niyang opisyal ng o kinatawan na sinasabi niya ng ating gobyerno. Diba? Sa totoo lang, alam naman natin, politika, mapakadumi ng politika. Pagka nasusukol, kapag ikaw ay napapanagot sa iyong kasalanan, bumibuelta. Ganun yan, kahit wala namang batayan yung kanyang pagbuelta para lang makaganti dahil sa galit na nabuking siya o inilahad yung kanyang kasamaan. Alam niyo, sa totoo lang, hindi malayo yung napapanood natin sa isang pelikula patungkol sa mga tiwaling mga politiko. Ganun na ganun talaga ang nangyayari. No? So sa ating mga kababayan, malaking palaisipan po itong mga ginagawa ni Libeste. Natitiyak ko na may taong nagdidikta sa kanya para gawin yung mga bagay na ito. Lalong-lalo na alam naman natin na isa sa matinding nagnanais na mapababa ang ating Pangulo bilang Pangulo ng ating bansa ay yung kanyang abogado na si Topacio, na kung saan ilang beses na nagtangka at kasama pa sa mga nagaganap ng mga kudita. No? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan,
kahit po anong gawin nila, itong mga nakaraang araw lang po mga kababayan, ako'y natatawa na lang dahil itong si Defensor nga, o yung nangyari doon sa Cebu, nilangaw naman sila doon wala naman nangyari doon sa, balita ko, base po sa, pero hindi ko kinukumpirmang totoo to pero kayo na mag-analisa kung may katotohanan ba to at pwede bang mangyari to. Biro nyo, yung mga kinuha nilang may motor, yung pala mga bayad. Kumuha sila kasi sa probinsya kasi ng Cebu, maraming habal-habal dyan. So para lang magmukha silang madami at maraming ganito, ganyan, pinagsuot ng itim para sabihin nila na membro, pero ang katotohanan, mga habal-habal yun, na kinagat lang yung alok ni Defensor dahil sa, siyempre, alam nyo na, mahina ang kita ngayon sa habal-habal. Kaya kinagat ng mga habal-habal. Kaya nga nung nagkaanuhan na, ayun, wala na. Kanya-kanyang alis dahil tapos na yung oras. So may oras lang yung ano nila. Kanya-kanya nang balik doon sa kanilang mga toda. Para sa mga linya nila. Di ba? So ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, talagang ganun. Pero kung ako po ang inyong tatanungin, wala pa pong napapatunayan ito po si Libeste, no? Kaya kinakailangan sumailalim si Libeste sa masusing pag-iimbestiga at kailangan kumilos na po dito ang NBI, ang DOJ, dahil kapag ito pong kanyang mga diskarte ay patuloy na nangyayari, maaari pong magduda na rin po ang ating mga kababayan sa ating gobyerno o sa administrasyong Marcos. Kasi puro mga ano niya kailangan mapatunayan niya ito. Wala siyang binabanggit na pangalan, pero ang pinapatukuyan niya o ang parang ina-address niya ang mga taong ito na kasama o tauhan ng ating mahal na Pangulo. So kailangan hindi ito ipagwalang bahala ng ating mahal na Pangulo dahil kitang-kita naman po na itong si Libeste, First District Congressman po ng Batangas, parang namamanduhan po. Hindi ko lang alam, hindi ko matukoy kung sino, ayoko naman magturo, pero alam niyo naman kung sino yung kanyang abogado na posible na maaaring nagtuturo sa kanya sa mga dapat niyang gawin. Diba? So, kilala naman natin kung sino yan na abogado, madalas ng mga taong may mga kasalanan o mabibigat na kasalanan na nagawa sa taong bayan. Diba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, patuloy po tayong aantabay at aalamin natin yung mga iba pang detalye patungkol po sa usapin ng paghingi po ng Travel Authority nito pong ni Libeste para makapunta sa 20 bansa sa buong mundo, no? Kasi wala pa naman po kasing inilalabas na pahayag ang pamunuan po ng Kamara tungkol sa kanyang paghingi ng Travel Authority na kung saan gagamitin niya yung 5 buwan na yan para lamang po magpasarap sa buhay. Masarap yan. Alam nyo, isa sa mga pangarap ng mga Pilipino ay makasakay ka ng eroplano. Hindi naman pupunta yan doon na hindi kakain yan. At syempre may mga kasama din yan. Di ba? Sarap ng buhay talaga. Ito sinasabi ko sa inyo. Kung talagang may malasakit itong si Libeste sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga kababayan niya, imbis na igala niya yan doon sa iba't ibang bansa, dapat i-focus na lang niya, igastos na lang niya, yung gagastosin niya, pambayad niya. Pero mo, yung mga lugar na pupuntahan niya, ang lalayo nun. Daan-daang libo ang gagastosin niya, o milyon. Di ba? Mga kababayan, hindi basta-basta. Kaya dito niyo makikita yung totoong politikong may malasakit sa kanyang kapwa o sa kanyang nasasakupang distrito. Kaya sa mga taga Batangas, lalong-lalo na sa First District, mag-isip na po kayo. Bata pala po si Libeste, mukhang natuturuan na po ng maling, alam niyo na, ang ibig sabihin ko. Ito ay sa sarili ko lamang po itong opinion, mukhang may mali po sa mga galawan po ni Libeste. Kasi ang tanong ko lang po sa kanya, napakasimple. Vice President pa siya, Pangulo ba siya para gawin niya yun? Hindi naman Di ba? Hirap na hirap ang mga Pilipino sa Pilipinas.
Kaya kung ako ang politiko, tunay akong may malasakit, yung gagastusin ko para sa sarili ko sa ibang bansa, sa sarili ko na lang distrito. Kasi sila ang nagluklok sa akin, sila ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Kaya mas dapat nabigyan ko sila ng importansya. Ngayon, kung totoo yung sinasabi niya, tingnan nyo ito yung isang napaka-questionabling galawan ni Lebeste. Kung totoo yung sinasabi niya na inutusan siya na papuntahin sa ibang bansa para hindi lumabas yung mga pangalan, malaking ano na sa kanya yun. Diba? Malaking pabor sa kanya yun. Oh. Ngayon, pag sinunod niya yung utos sa kanya, so ibig sabihin, kasabwat siya. Pagiging kasabot talaga siya Alam niyang mali Dapat niyang sabihin Oh. Pagka sumunod siya sa utos, magtaka na kayo. Ano ba to? May isip ba to? Wala. Ano ba to? Bata to? Na walang may abogado nga Diba? Kaya makikita nyo, napakalinaw. Isang palabas para lamang manira ng administrasyon. Diba? So, muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.